Hey mga bros, ito na nga matutuloy na ito pong 10 milyong offer dito po kay Terrence Jones. Balita, di ba mga kabrods? Alam ko na-report na rin natin ito na babalik nga lang daw ito sa PBA once na ma-offeran nito ng 10M. Grabe kalaki no mga kabrods, pero hindi nyo lang din ba alam na ito pong si Jones din kasi ang isa sa mga talagang nagpakamot ulo sa bawat isang kupunan dito sa PBA nung dumating ito noong 2019. And siya rin naman yung tinangal na best import of the conference ng Commissioner's Cup that time. Pero yun nga, na-fell short sila against SMB na may Chris McCullough. Pero yun nga, siyempre ngayon, ito pong SMB, ito mga kabrods, alam din naman natin busy sila sa finals against TNT Tropang Giga. Pero siyempre ang SMB, gusto nila habang maaga pa may import na sila. Ito, kukunin na nila, ito pong si Terrence Jones. Pero mga kabrods, hindi maaabot kaya ng SMB yung 10 milyon. Although alam din naman natin na kayang-kaya yan ng SMB na bayaran ito pong si Jones ng 10 milyon kada buwan mga kabrods, pero babawasan nga daw ito ng San Miguel Beermen dahil medyo malaki nga, masyadong malaki dahil balabalita maski si Justin Brownlee nasa 4 to 5 million kada buwan ang sinasahod ng Senebre, pero magaling na yon, dami ng kampyonatong nabigay nun. Pero iting si Jones gusto pa ng 10 milyon na hindi pa nakakapagkampiyon dito sa PBA. So hindi nga makuha ito ng TNT mga kabrods, ito pong si Terrence Jones dahil ni-reject din ng TNT ito pong sinabi ni Jones sa kanila na 10 milyon kada buwan ang gusto niyang sahurin sa TNT para lang bumalik siya. Dahil ito nga si Rondy Hollis Jefferson, di ba? Na-injured nga sa EASL campaign nila, kaya si Brownlee yung nag-take over sa Meralco Bolts noon. Kaya ito, wala nang import ng TNT na makuha, kaya gusto nilang kunin si Jones, pero sinamantala naman ni Jones dahil gusto nga siyang kunin ng TNT, pero 10 milyon naman dinedemand neto. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali, maranasan itong lahat. 1xBet. Saktong-sakto PBA Finals tayo, TNT versus San Miguel Beermen, at dito naman NBA games natin season 2026 mga kabrods. Pero dito naman sa San Miguel Beermen mga kabrods, willing silang bigyan ng mga at least 7 mga kabrods milyon ito pong si Terrence Jones. Kung di man 7, titignan nilang usapan kung aabutin ito ng 10 milyon. Pero kung bibigyan ng SMB ito pong si Jones ng 10 million pesos mga kabrods, dapat meron itong kapalit. Yes mga kabrods, kung bibigyan nila ng 10M si Jones, dapat automatic na magkaroon ng kampyonato agad ng SMB that time. Pero kung hindi, siguro nga pagbabayarin nila ito pong si Terrence Jones. Yes mga kabrods, dahil alam na natin ang SMB, kampyonatong bawat season ang gustong kunin nito dahil Grand Slam bid nga ang binubuo nila. Dahil di ba, gusto nilang i-back to back dahil ito, nasa finals sila ang gustong kumuha ng kampyonato against TNT ngayon. Kaya mga kabrods, next Commissioner's Cup 2026, ito na ang gustong kunin nila si Terrence Jones. Para naman mga kabrods, parang maraming ang nagsasabi na kung si Jones nga ang magiging import ng SMB mga kabrods, malaking tulong ito para sa kanila. Kayang pumukol ng 3, kayang mag-rebound sa height niyang 6'9", mga kabrods, kayang buhatin ang koponan. Dahil sa TNT nga, nabubuhat niya dati. Talagang hindi lang ito nagkaroon ng mga katulong dito sa TNT. Kaya siguro, mga kabrods, na-fell short sila sa SMB noong 2019. Dahil grabe, deep din naman din yung lineup ng SMB that time. Unlike sa TNT na pipitsugin nga lang yung lineup, kaya si Terrence Jones lang ang nagbubuhat doon. Kaya parang tinamad siya. Pero dito sa SMB mga kabrods, ngayon 2026 Commissioner's Cup, mga kabrods, kung si Jones ang kukunin nila, parang ilista mo na sa playoffs round ang San Miguel Beermen dahil kakaibang player itong si Terrence Jones, former NBA player mga kabrods, and may napatunayan na rin. Yes mga kabrods, athletic na player, kayang bumuhat ng kupunan, maganda yung handles nito, magandang scoring nito mga kabrods. Kung ang SMB nga galing na at lakas na ngayon, paano pa kapag sinalpakan mo ng Terrence Jones yan? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga kabrods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, 7'1". Yes mga kabrods, Zhou Qi ng China mga kabrods ay nababalita at reports na ito yung gustong kunin na maging import
ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, ayon din sa reports and rumors natin yan. Well, alam din naman natin, ngayong Commissioner's Cup 2026, bigatin ng mga imports na kukunin ng bawat kupunan. Ang daming mga reports and rumors na paro 7-footer yung ibang kupunan na kukunin nilang import eh. Kaya syempre yung Ginebra, hindi ito magpapahuli. Ito pong si Zochi na 7'1" ng CBA na kasalukuyan naglalaro ngayon sa Beijing Ducks and former NBA player ng Houston Rockets, mga kabrods. Ito, pwede ito sa Barangay Ginebra. Ito, sa ilalim din naman talaga ang porte neto, mga kabrods, dahil ang galing nga rin maglaro na sa ilalim neto ni Zochi. Talaga na improve niya yung pangangatawan nga rin niya. Medyo nagkakaroon na rin ng laman kahit paano, mga kabrods. Dati patpati nito eh. Pero yung athleticism neto medyo nag-improve na rin. Yung bilis medyo nag-improve. Yung kanyang outside shooting nandun pa rin, mga kabrods. Kaya dito sa Barangay Ginebra San Miguel, ito yung namamata nilang kunin. Ito pong si Zochi, dahil kakaibang player, CBA champion din ito dati, mga kabrods. And kayang-kayang magbuhat ng kupunan. Dahil dito sa Ginebra, ang pinakakulang nga sa kanila, mga brods, legit big man. Ito naman pang lehitimong big man, ito pong si Zochi. Pero syempre, mga kabrods, yan din ang problema ng Ginebra. Ba't sila natalo sa SMB ngayong season? Sa semis, dahil nga sa kakulangan ng big man. Sino na naman ang dedepensa kay Fajardo niyan? Kung si Justin Brownlee magiging import mo, si Japet na naman. So syempre, may hirapan na siguro si Fajardo kung si Zochi na 7'1" ang babantay sa kanya. Yes, mga kabrods, marami nagtatanong, ba't hindi na lang si Justin Brownlee? Bali-balit at reports din kasi si Brownlee parang gustong kunin ng Meralco Boats na maging Commissioner's Cup import nila ngayong 2026. So ang Ginebra ngayon, mawawalan ng JB. Kaya todo hanap sila ngayon, mga kabrods, ng mga magagaling na imports na pwede nilang isalpak ngayon sa Commissioner's Cup 2026. Ang dami ng mga rumors tayong reports na mga prospect ng Ginebra na puro 6'10" to pataas ang gusto nilang kunin ngayong Commissioner's Cup. Dahil sawa na sila na palaging Justin Brownlee na 6'6" lang ang height, na maski Commissioner's Cup, laging si Japet ang kawawa sa mga imports na yan. Sawa na sila sa ganyan, mga kabrods. Siguro panahon naman na para palitan na si Justin Brownlee at kumuha naman ng ibang import na malaki, mga kabrods. Malay natin, baka ito na yung chance ng Ginebra. At baka nga yun din yung problema ng Ginebra. Kaya siguro kahit sa Commissioner's Cup, hindi sila makapag-champion. Dahil nga, mga kabrods, sa kakulangan ng height ng import. Although yes, magaling naman si Brownlee kahit undersize ito. Pero syempre, mga kabrods, para sa Ginebra, iba pa rin kapag nagsubok ka ng mga imports na malalaki. So katulad nito ni Zochi, mga kabrods, na 7'1", malaking tulong ito, mga kabrods, in terms of defense. Yes, and offense, mga kabrods. Unang-unang depensa, grabe rin kung blumak ito, grabe rin ang pick up nito, yung reflexes nito sa depensa, mga kabrods. And kahit patpatin ng content pong si Zochi, mga kabrods, hindi ito nagpapatinag ng mga malalaki sa kanya at malalaking katawan sa kanya. Laruan kasi nito parang kay Soto na physical din na player, mga kabrods, and athletic din, mabilis ang pick up, parang hindi 7'1" yung bilis. And mga kabrods, ang daming reports and rumors na ito pong si Zochi nag-i-improve na nga dito sa Beijing Ducks, dito sa CBA. Kaya, mga kabrods, pwede na maging import ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Ikaw, mga kabrods, sa tingin nyo ba, dapat bang makakuha ng Barangay Ginebra ito? Na ito pong si Zochi maging import nila ngayong Commissioner's Cup 2026. Kaya komento mo lang mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Phil Basketball Trade Option lang. I'm out.